Sus Maria Josep. Magandang araw po sa ating lahat, sa lahat po ng mga nanonood ng Munting Tinig TV. So, meron lang tayong komentaryuhan, no? Masasabi ko lang talaga sa mga DDS, Sus Maria Josep Santissima Trinidad sa inyo. Tigilan na ninyo ang ilusyon ninyo na ang mga Duterte ay patuloy na tumataas ang rating. Alam nyo, nakakahiya kayo kasi niloloko nyo lang yung sarili nyo at syempre niloloko nyo rin ang taong bayan. Alam nyo nga na lumabas na sa latest survey na 38% ang mga naniniwala sa administration, lalong-lalo na kay PBBM, samantalang nag-decline po hanggang umabot sa 15% itong mga naniniwala sa mga Duterte. Sa bagay, mahilig naman talaga kayo mag-twist ng katotohanan at talagang pilit ninyo ang inyong mga sariling ipamukha sa sambayan ng Pilipino na ang mga Duterte ay malakas. Dahil po isa po yan sa manipulation style, no? Isa po yan sa mga mapaninlang na mga impressions ng kampo ng mga Duterte. So kayo mga Duterte, ang sinasabi ko lang sa inyo, mga Duterte supporters, tigilan na ninyo yung illusion nyo. No? Tigilan na ninyo yung illusion ninyo dahil alam na po ng taong bayan, bistado na po ng taong bayan ang mga Duterte. At nakakahiya sapagkat lahat, most of the ally of Duterte sangkot sa mga irregularidad. Kung hindi sa krimen, sangkot sa extrajudicial killing, sangkot sa pogo. So kung ano-ano lang na mga kabalbalan at mga kadimunyuhan, at krimen ang mga nasasangkot, corruption. So please lang, tanggapin nyo na kahit anuman ang inyong gawin ay talagang basang-basa na ng taong bayan ang style ng mga Duterte. So hindi nyo po kami masisisi kung hindi po kami tumitigil sa pagpapaliwanag at papaabot sa sambayanang Pilipino na tama na. Huwag na kayong umasa pa na makabalik ang mga Duterte sa pwesto sapagkat sinusuka at sinusumpa na sila ng taong bayan. Tingnan ninyo yung mga nangyayari sa Quadcom, binabatikos ng mga hinayupak na kaalyado ng mga Duterte sapagkat din nila naiintindihan na mandato din ng House of Representatives ang mag-imbestiga for the sake of legislation, which is hindi po iginagalang ng mga kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na yung mga legal luminaries daw nila pero nawala po sa katinuan. Kaya sa darating na halalan, pagsisikapan naming ipaliwanag sa taong bayan na hindi po kayo pagbibigyan ng pagkakataon na maluklok, lalong-lalo na po ang inyong mga kaalyado na duwag, na hindi humaharap sa Quadcom, sa hearing, sa investigation for the sake of legislation. Matapang lang sa pagbabara, katulad ni Bato, hamon ng suntukan, katulad ni Bongo, hindi daw po siya sangkot sa tinatawag po na reward ng payment. Wala daw po siyang alam. Hindi siya sangkot sa illegal, sa war on drugs. So may mga ganun na mga bagay. And kami, na mga naniniwala sa gobyerno, hindi kami titigil. Upang lalong maliwanagan ang mga kababayan po natin, by hook or by crook. At ito po ang nakakapagtaka, bakit pinapairal ng mga supporter ng mga Duterte ang malademonyo na mga kaugalian, bastos, walang kwenta. Kasi alam mo kung bakit? Every time na magla-live tayo, andyan, nakikita ninyo, pag-reviewin po ninyo yung ating mga live streaming, mayroon pong mga pagbabanta. Andyan yung pagbabanta na pasabugan ng granada ang aking bahay, may sniper, at the same time, malapit ng butasan ng bala ang aking ulo at malapit na akong ilibing sa sementeryo. Yan po ay ang mga comment ng mga DDS every time na magla-live po tayo. So anong klaseng influence ang nakuha ninyo sa mga Dutertes? Okay? Parang pinapatunayan ninyo na yung pagkaraskal ninyo,
yung pagka-demonyo ninyo, manang-mana talaga kayo sa mga leader na inyong mga iniidolo, no? May mga malademonyong instinct. At sabi nga ng iba, may mga personality disorder, at the same time, may mga tinatawag na mga criminal instinct sapagkat hindi kayo makapagpigil ng inyong mga sarili, no? In order for the pro-government people na nagpapalabas ng kanyang emotions, ng kanilang sentimento, ng kanilang pananaw, no, sa pagsuporta sa gobyerno at pagpaliwanag sa taong bayan na inyong mga inidolo ay hindi na po dapat suportahan, no, specifically mga Duterte, ay inyong ini-intimidate, no, inyong pinagbabantaan. Ganun na ba talaga ka-demonyo ang mga supporter ng mga Duterte? Asa pa kayo, no, na maniwala ang taong bayan sa inyo na tumataas ang tiwala, no, sa mga Duterte, which is not, no? Actually, pilit ninyong binabaluktot ang mga katotohanan na nalalaman ninyo. You are in a denial stage. Katulad lamang niyan, binabatikos niyo ang presidente sapagkat hindi na iligtas di umano ang buhay ng ating isang kababayan sa Middle East. Pero nakalimutan po ninyo i-appreciate na mayroon pong 143 natin na mga kababayan ang napardon ng hari ng United Arab Emirates sapagkat yan po sa aking paniniwala, ginawa po ng gobyerno ang kanilang makakaya upang makambinsi, ma-review, no? At the same time, mabigyan po ng tama pananaw upang mapardon po itong ating mga kababayan. So tigilan na ninyo, no? Kayo ang pinakabastos, pinakademonyo, pinakawalang hiya na political supporters kayo na mga DDS. Hindi ko po naiintindihan kung bakit nilamon kayo ng ganyang sistema na hindi nyo na kayang tanggapin na ang administration na to, kahit na hindi perpekto, ginagawa po ang lahat, hindi para sa mga pro-government people, kundi para din po sa inyo na mga anti-government. Because ang presidente ng Republika ng Pilipinas ay hindi po nag-iisip na, uy, kalaban, uy, kakampi. Sapagkat after elections, isinantabi po ng ating Pangulo ang kulay politika. No? At siyempre ang ating Kongreso nagsasabi na learn how to disregard political differences and be a genuine partner of nation building. Bakit kayo mga DDS hindi kayo marunong makiisa? Ano po ang problema? Ano po ang nag-udyok sa inyo kung bakit patuloy kayong nagtatanga-tangahan, nagbubububuhan, at pilit ninyong binabaluktot ang katotohanan? Tandaan, wala pong binalahura ang administration na ito sa mga Duterte na poon po ninyo. Bagkos, pinakita ng mga Duterte ang kanilang kabastusan, no? Particularly sa pamumuno ni Rodrigo Roa Duterte at ng kanyang mga anak. So, kalma lang kayo sapagkat hindi rin kami titigil sa pagpapaliwanag sa inyo. Malay nyo, one of these days, kasama na po kayo sa laban natin para proteksyonan ang ating gobyerno. At umaasa pa rin kami na magbabago po ang inyong pananaw sapagkat may puso rin kayo. Kaya lang, minsan, sumasanib talaga sa inyo ang espiritu ni Satanas, ang espiritu ng leader na sinasamba ninyo. So hanggang sa muli, ito po ang Munting Tinig. Sana sa hindi pa po nakapag-like, share at subscribe, do it. Hindi man ngayon, mag-isip muna kayo. Maybe bukas o sa susunod po na mga araw. Bye-bye. Adios, Patria Adorada. Sayonara. Bye.